Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts Umi Digital AM Power Stereo Transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Karex Kayanong sa Target on Air. Ito nga ating kausapin mga kaibigan. Nasa linya ng aming komunikasyon si Chairman si Secretary Catalino Coy ng Dangerous Drug Board. Secretary Coy, magandang hapon. Si Karex Kayanong sa DCME. Karex, magandang hapon sa iyo, pati na sa mga sumusubaybay sa programa mo. Magandang hapon sa iyo. Ako, Secretary Coy, nung huling nakausap ko kayo ho ang director ho ng SAP, way back Pinoy, dyan ho sa Taguig. Tagal na noon pa. Apa. Apa. At kailan po isinagawa ho yung survey ho ng DDB, Secretary Coy? Yeah. Actually, yung pagkakantak ng survey na yan, part, kasama yan doon sa mandate at saka sa task na ibinigay sa Dangerous Drugs Board ng executive order na pinirmahan ni Presidente noong October 2018 pa. Yung Executive Order 66 na nag-institutionalize ng Philippine Anti-Drug Strategy natin. So, sabi doon sa executive order na yung DDB will conduct itong national survey na to, yung extent ng drug problem natin, every 3 years. So, yung 2019 nga, sinimulan to, nagkaroon tayo ng problema sa budget ng yung taon na yun, last year. Natapos natin yan itong itong February 2020, just before the COVID pandemic, na ihabol natin. At nailabas naman natin ito lang nung bandang October. At lumalabas nga dito na meron tayong positive development based doon sa result ng survey, which was conducted among 9,400 respondents. 9,400 household samples. So, malaki yung number na ginamit sa survey na to. And as compared to the other nationwide survey na narinig natin, nasa 9,400 with 95% confidence level. So, ibig sabihin nito, kung 20 times mong gagawin itong survey na to, 19 times you will get the same result. So, with plus or minus 1.01 margin of error. So, confident tayo dito sa survey na to. At lumalabas nga dito na nasa 1.67 million Filipinos between the age of 10 to 69 ang current user. Kasi yung survey ang kinodar nito yung age 10 to 69 lang . Secretary, dahil ho sa pagbabaho nito, masasabi po ba natin kampanya na laban sa illegal na droga ay naging tama at naging epektibo, Secretary? Yes, we've been telling that at saka yan talaga yung ating assumption, and
this survey, together with there is another survey, independent survey na ginawa naman, na yun din ang sinasabi. Apa. But this time, na-validate natin yung ating assumption na yan. Na we are succeeding or we are in the right direction dito sa ating anti-illegal drug campaign natin. Apa. Nabawasan yun from the estimated 3 to 4 million at the start ng term ng administration ni President Duterte up to now, after 4 years, bumaba to 1.67 current user. Apa. At, So but there are now based din sa survey na yan, there are around 4 million 73 na lifetime users naman. apa. Ang ibig sabihin nito, ito yung mga Pilipino na at least once in their lifetime nag-try o gumamit ng droga. Not necessarily na hanggang ngayon, yun yung mga current user, yung 1.67. But yung lifetime user, ito yung marami. Ito yung nasa 4 million plus. Apa, at gayon pa man, Secretary, marami pa rin hong bumabati ko sa kampanya dahil ho dun sa pilit hong inuugnay dun ho sa paglabag ho dun sa karapatang pantao. Ano po ang mensahe nyo? At nais iparating ho sa mga human rights group, Secretary. Hindi naman totoo yun. Hindi tinotolerate ng ating government yung mga pangyayari na yan. Actually, dun sa ating Philippine Anti-Drug Strategy na inaprubahan ni Presidente at kinoberan na, in-institutionalize na yan ng Executive Order 66, never na-mention ng ganyang mga activities. Yung ating Philippine Anti-Drug Strategy is nakalinya yan sa international protocol, yung human rights incorporated na dyan, culturally and socially aligned sa Pilipinas, sa mga Pilipino. At child friendly ang ating anti-drug strategy na yan. Whole of nation approach yung ating ang ginagamit sa kampanya na yan. Kaya malaking malaking participation ng mga local government units natin, ng youth sector particularly, kasama dyan, pati nga rin mga religious group kasama natin. Apa. We are at present, unlike nung mga nakakaraan, binibigyan natin ng equal importance or even more importance yung tinatawag natin demand reduction pillar ng ating kampanya. Itong demand reduction na to, andito kasama rito yung rehabilitation ng mga drug dependents natin. So ito yung ating binibigyan ng importansya ngayon. Apa, at Secretary, kakayanin po ba yung target na mapigilan ang illegal drugs proliferation sa bansa sa pagtatapos ng termino ng ating Pangulong Duterte, Secretary? Yan ang ating yan ang ating target. Actually, noong 2018, nung nag-start ako rito sa DDB, ang ginawa nating target 2022 by the end of term ng Presidente, sana ma-eliminate yung problema natin sa illegal na droga. Pero yun nga, admittedly, as of now, hindi natin talaga totally ma-eliminate yan. At least mabawasan natin significantly. Yan ang development. Apa, at salamat po, Secretary Catalino Coy, Chairman ng Dangerous Drug Board, Sec. Mabuhay po kayo. Sige, salamat din at magandang umaga sa iyo, Rex. Yan o si Secretary Catalino Coy. Sa dami ho ng trabaho, mga kaibigan. Kasi nung huling makausap ko ho yan di ba nagmulat nga ho si Sec Catalino Coy. Dati ho yung director ho ng Special Action Force o yung SAP. Oras sa Pilipinas sa 3:32 ng hapon. Ang oras ay itid sa inyo ng PCSO at PAGCOR. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa.
Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.